You need to explain yourself rightly. You know why? Because ikaw nadidiin dito eh. Being the mayor of the municipality of Porac, lahat sa iyong babaksak yan. Bakit? Ikaw nag-i-issue ng lahat eh. Di ba? And if there are some clandestine or sinister na mga whispering on the different sides, still at the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Correct? Yes, Mr. Chair. Pakita natin Opo. yung ayan, katulad. Mr. Chair, Yes. Yun po yung sinasabi ng isang vlogger na sa akin daw po yung dalawang condo unit na yan. Alam mo na, bago ka magsalita, ako, I'm being fair here, ano? Being the chairman of the Committee on Public Order, hindi kasi kami basta-basta naniniwala kapag walang ebidensya. What I delivered in the last hearing is based on the procedure of a local executive on doing his job, on not issuing the business permit. And you haven't done the right job in closing that premises. But in here, may pinadala at meron ka din pinadala. And I want to clear your name, no, in here, no? Kasi sinasabi dito, ikaw may-ari nito. Itong condominium na ito na sinasabi ng mga vlog na ikaw may-ari. But sa pinadala mo ritong mga dokumento pertaining to these two condominiums, ay lumalabas na 3 million to at itong isa is 2.5. Do you own this place? I categorically deny that, Mr. Chair. Yan po, chinyer namin sa BPLO namin. May application naman ng permit. 2012 pa po, hindi pa po ako mayor. Kapitan ako ng ng barangay namin. Natayo na po yung isang building na yan. 2015, the second building. Kaya ang sinasabi niya po, etong mayor ako, doon ko tinayo yan. Kaya may permit po sila sa amin. Sonamo Realty, Sonemo Realty Corporation. And are you willing to undergo on signing a waiver sa AMLAC para to find out the veracity of all your claim na hindi ko may-ari nito, pati yung mga mansyon na sinasabing ikaw ang may-ari? Yes, Mr. Chair, kung yan po ang kailangan, na ako'y mag-sign po ng waiver sa AMLAC. I am willing to sign kasi wala naman po akong tinatago, Mr. Chair. And are you willing to cooperate fully with authorities and agree to a comprehensive lifestyle check as well? Yes, Mr. Chair. Ako po, at the age of 23, 53 na po ako, 30 years, maaga po akong nagnegosyo. At yung pong kung ano ang meron ng pamilya namin ay dahil pinaghirapan po namin sa maayos at matinong negosyo po. Ano ba trabaho mo bago ka pumasok sa politika? Isa po akong businessman, is a pharmaceutical distributor. Yes. Okay, so nung lumaban ka noong 2019, Apo. ilang kayo naglaban? 3 po kaming naglaban noon. Sino-sino ang mga nakakalaban nyo? The former governor, Mark Lapid, and the incumbent. Nakalaban mo si Mark? Yes, Your Honor. Nagkalaban kayo sa politika? Opo, pero kaibigan ko po siya ngayon. Sila ngayon. Sa politika lang po. So, sino isang nakalaban nyo pa? Incumbent, 3-term vice mayor kasi mayor, yung pong incumbent mayor, tapos na po yung term niya. Is it true, Mayor Kapil, that kasi nabalitaan ko lang po to, na yung inyo pong Pogo, walang access sa Porac? Kumbaga, ang daan ay pupunta ka pa ng Angeles para makapasok ka doon sa Pogo. Is it true? Totoo po yan, Your Honor. Kung mapapasyal po kayo sa aming bayan, talagang kakaiba ang aming Pogos. Siguro sa buong Pilipinas po. Kasi wala kami talagang entry-exit sa Porac. Iikot ka pa ng Angeles. Kaya
Sa totoo lang po, ang aming mga kababayan hindi man pansin ng Pogo dahil pero siyempre hindi ko naman po hindi talagang territorial jurisdiction po ng PORAC. Pero ang entry exit niya po talaga is Angeles, Your Honor. So, Mr. Chair, in relation to what you're saying, alam mo, bago kita i-recognize, Congressman Abante, medyo parang nababago ang pananaw ko sa ihip ng hangin. Ano? At, well, anyway, it is for my own appreciation, no? But later on, I'll be asking the members for a, siguro, mag-usap-usap muna po tayo. Sige, Congressman Abante, ikaw gusto muna. ko lang malaman kung yung municipality ng Porac, kung ano pong class yun. First class municipality po First kami. class municipality daw. First class municipality po. Okay. Siguro dahil pharmaceutical, ang suggestion ko na lang, Mr. Chair, dahil pharmaceutical yung trabaho ni Mayor, gawin na lang niyang hospital. And darating po tayo dyan, ano, kasi ano, ito, meron pa ako papakitang isang ano ha. Ito yung ano, ito yung whirlwind. Siguro, pakita nga yung picture ng whirlwind. Kasi they applied sa SEC yung picture ng nung SEC. Before I recognize Congressman kasi meron pansin ko lamang po itong SEC, ito nasa whirlwind. Pwede bang i-zoom na medyo? Kasi kung mapapansin po natin, sila may-ali ng whirlwind. Ang whirlwind po, ito po yung, if I'm not mistaken, no, Mayor, ito yung may-ari na lupa. Yes, Your Honor. No, yung may-ari ng lupa. At sa kanilang application, mapapansin natin, yung Daniel Salcedo, 1% Pilipino. 1% lang kanyang contribution doon sa stocks. Si Catherine Cassandra Ong, ito yung nahanap natin na nagtatago ngayon, na sinabi niyang Pilipino siya, and I really doubt it kung Pilipino siya, di ba? 58%. Xiang Tan, Chinese, 10%. Duan Ren Wu, 20%. Chona Alejandro, Pilipino, 1%. Jing Gu, Chinese, 10%. Kung si Cassandra Ong ay Chinese, no? Pure Chinese yan. Kasi ako naniniwala dito sa investigation natin that we have found out a lot of Chinese people pretending to be Filipino para makapag-own sila ng property. 2% lang ang pag-aari ng mga Pilipino diyan sa Porac. So in other words, Mr. Chairman, Mr. Chairman, sa ating mga members, it's really imperative for us to find out this Catherine Cassandra Ong. At pag napatunayan natin na siya po ay Chinese, yung property yan dapat nang i-take over ng gobyerno. With the freezing and preservation asset issued by Lucas Bersamin, dapat isama din to. Yusek Gilbert. We need to find out. Itatasking natin ng PSA ngayon, malaman natin ilan ang birth certificate itong si Catherine Cassandra Ong. At kailangan malaman din natin sa immigration, sa DOJ, yung in and out ni Cassandra Ong sa Pilipinas para malaman natin anong ginamit niya. Philippine passport ba or Chinese passport? In that, makikita po natin kung sino itong si Cassandra. Siguro, Paok, meron kayong initial information about Cassandra. Do you have? Yes, Mr. Chair. Initially, the PORAC Pogo Hub, sir, may preservation order na po yan, sir. And as to the identity of Cassandra Ong, initially, sir, meron na rin po tayong info. So, what's the information about her? Hindi po siya, sir, Pilipino. Exactly. Okay, so kung hindi siya Pilipino, yung pagbebenta ng mga nila Roberto Cruz dito kila Cassandra Ong sa korporasyon is illegal. So, hindi na nila pag-aari yon. In other words, tong korporasyon na to, hindi nila pag-aari yan because they bought it illegally. Tama, Mayor Kapil?
Mayor Kapil, going back to you. Yes, Your Honor. Hindi mo kasi siya pinadlock talaga eh. Bakit? Opo, siguro po, Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. yun lang pong hindi namin inisyuan ng permit ng January 2024. It shows na talagang hindi po namin binibigyan ng special treatment, Your Honor. Kaya nung pang bago pa renade o pagka-raid po ng PAOK, wala na pong permit sila. Sabi mo talaga po dito, sa amin. Mayor Kapil, sa statement mo, sa iyong, actually, bibigyan nga kita ng pagkakataon para i-deliver mo itong iyong opening statement eh. Bakit ako lang ang pinupukol? Bakit ako lang ang nandito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may pogo na ni-raid para sama-sama naman kaming humarap sa inyo? Bakit mo nasabi itong mga salitang ito? Kasi po parang nasisingle out po ako na nag-approve lang naman ako ng legal business. Bakit ako lang po, di ba? 12 nga ang na-raid na meron ding katulad nung sa amin. Bakit ako lang po ang nandito? Di ba from 400 down to 43? Ibig sabihin may mga lapses, may mga pagkukulang po sila dahil hindi na sila na-renew. Bakit wala po sila rito, Mr. Chair? So, kung ikaw para tatanong- makatulong naman po Okay, sila, baka mayroon po Mayor silang... Kapil, if I'm going to ask you, what do you propose to this committee? Actually, kahit doon sa Senate po, sinabi ko naman na I'm for the total banning of Pogo. Your No. Honor. No. To those mga LGUs na binabanggit mo na bakit ikaw lang ang nandito, bakit yung iba wala. So what do you propose us to do? Sana po para sama-sama kaming mag-explain kasi pare-pareho lang naman po kaming nag-approve ng permit at baka para makatulong po kaming lahat sa pag-iimbestiga po dito sa pogong ito. Baka meron po silang mga mas magandang idea in aid of legislation, Your Honor. Ito, Mayor Kapil, ang list of canceled pogos na sinabmit na sa atin nung paman. Di ba? Last hearing pa eh. And that's the reason why we're asking the help of the different LGUs. We're not against the different LGUs. Especially yung mga honest talaga dyan. What we are against, doon sa mga talagang nakinabang dito. Kung sila yung nakinabang dito, yun ang problema. Mr. Diba? Chairman. And I'm still wondering, dapat andito sila ngayon, yung ating Mr. liga. Chairman. Sige, Congressman Arrogancia. Since our resource person is requesting na tama naman siya eh. Bakit siya nasi-single out at this moment? Ba't hindi natin siya pagbigyan at imbitahin natin ng ibang mga chief executive na kung meron siyang alam, ba't hindi niya sabihin ngayon at ng ating imbitahin dito sa ating committee? Susunod na hearing natin, Mr. Chairman. Mayor Kapil, naintindihan mo yung request ng ating mga kasama. Kasi, basically, kapag titingnan namin yung sitwasyon is, kasi ikaw, willing ka magpa-lifestyle, willing ka mag-waiver, lahat, pwede mong gawin, humaharap ka dito. Di ba? So, basically, wala ka ng lawyer. Di ba? So, andyan ang mga... We can see the truthfulness ng mga sinasabi mo right now. And we wanted to give you the benefit of the doubt. Kung meron ka nalalaman about others, so this is your moment to tell us. Kung meron ka nalalaman ng mga involved, di ba? Pwede mo sabihin sa amin. Pwede tayong mag-executive session. Pwedeng mag-all out tayo doon. Para sa ganun natin, makita natin kung saan talaga nanggagaling tong problema ng Pogo. Kasi kung walang in cahoots ang mga public official, good for us. Pero kung meron, kailangan naman siguro na tingnan natin kung ano yung responsibility. Di ba? You want to say something about it? Or... Actually, Your Honor, wala naman po akong alam dun sa operation ng ibang na raid. Pero based on Senator Gatchalian record, 12 po, kaya nandyan po na yung binasa nyo kanina, 12 yung LGU na
na-raid din ng PAOK. Yun po ang sinasabi ko, bakit ako lang ang nandito since pero nakita nyo naman po in Whirlwind. any invitation nandito po ako, hindi ko po tinatalikuran yung invitation po from Senate, from Congress, from Sangguniang Panlalawigan. Nandito po ako kasi wala naman po akong tinatago at wala po akong ginawang masama, Your Honor. For that, medyo pagpahingayin muna natin si Mayor Kapil, baka ma-recall niya mamaya. Mr. Chair, nakapadlock na ba? Ha? Nakapadlock na? Mr. Chair, Sarado na yon. Actually, ang PAOK is taking over the place. I believe that PAOK TF, you have already taken the place, right? Yes, Your Honor. Ayun. So, hawak na nila yon. And with all these documents, no, kailangan natin malaman na yung Cassandra Ong is a Chinese. Kapag yan ay foreigner, basically, that property will be in favor of the government. Yes, in Co-Chair. relation to PORAC, I believe their BPLO is here. Attorney Sam, please identify yourself. Magandang hapon po, Chairperson, and sa lahat po ng nandito, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang tumatayo ngayon na BPLO ng PORAC Pampanga. Although I only recently assumed office on May 13, and although I can answer your questions based on records po on what happened before. And who's the BPLO prior to your assumption? Ang before my assumption po was an OIC po with the munisipyo. Yeah, what's her name? Or what's his name? Si Miss Cecil Teotuico po. Cecil Teotuico. Opo, she assumed office naman po from 2023 until I assumed po last May. However po, upon the happening po of the issuance of the business permits, subject business permits in question, ang OIC po at that time is Miss Emerald Vital. When was the business permit you're mentioning issued? With regards po to our subject, Lucky South 99, their first business permit po was approved around 2019 po. And how much did they paid for the issuance of the business permit? Kasi you claim that you can answer for, di ba? Wait lang po, we will just check the records lang po. Para isa lang yung effort nyo, plus yung succeeding years, magkano binayad nila for the business permit? Successive years, until sa hindi na nag-issue ng business permit si Mayor. Sir, based on records po, upon issuance noong 2019, ang nasa total po ng na-assess and nabayaran sa kanila is nasa 4,750 po. Kasi binase po siya sa capital po na Yan yung initial business permit. Yes po. Oh, and then on 2020, Opo, magkano? on 2020 naman po, ang binayad nila, grand total is around 4,050 po. 4,000. 2021. For 2021 po, sir, nasa around 10,005 pesos po. Wow. Then 2022, Nasa 11,005 pesos po. and 2023. Opo, for the last permit po na issued in favor of them, around 15,405 pesos. 15, tumataas naman pala ng 5,000. Anong nature ng business na in-apply nila sa inyo? Ba't kayo nag-issue ng business permit? Yung una po nilang in-apply na nature ng business ng 2019 is actually a BPO po, Business Process Outsource, para po siyang call center.
So, Nagbago ba sila ng information through the years? opo. Anong Bali, sinabi nila naging nature ng business nila? From outsourcing po, from 2019 until 2019 po and 2020, the nature of business was outsourcing. But nung dumating po, in the outset of 2021, naging POGO na po siya. And saan nyo binabase yung pag-assess nyo ng business permit sa kanila? Sir, on normal operations po, kapag nag-a-assess po kami ng renewal ng business, I mean, at this point po, we base it on the declared gross sales or receipts of the business. Correct. However, sir, I think upon this time po, nung nag-apply sila, ang dinedeclare po nila, ang na-declare po nila is no income kasi po yung in lieu of the 5% in lieu of all the taxes na binabayaran nga po nila sa national government po. Sa segue lang sandali kay Chairman Al, tama ba yun? Exempted sila from payment of local taxes? Yung mga POGOs? Chairman, dapat po gross sales tax, nagbabayad pa rin sila sa local government. Ng ano po? Yung 5% po na binabayad nila in lieu of all other taxes, sa national po yon, sa BIR. Pero po sa local government, para po nakatutulong sila sa revenue ng local government, dapat po nagbabayad sila. Thank you. Ng So, business tax. para klaro. So, ang PAGCOR, may record ho na binabayad nila sa inyo, no po? Chairman, ang naibayad po ng Lucky South 99, doon po sa apat na taong may lisensya sila. Mahigit po 200 milyong piso eh. Ang ibinayad po sa amin. So, ang ibig sabihin, Tax yun, tax na yan. po yung tax. Hindi yan yung income. Hindi po yun ang income. Dahil 2% lang po kami doon, lumalabas po halos bilyon ang dapat na ipinasok nila. So, Ma'am BPLO, siguro, where I'm trying to go, no? Yung organ revenues nyo na hinayaan yung hindi nyo makolekta for how many years? Binabayad sa inyo pa apat na libo lang. Based on record po since they started as POGO. Then, From 2021 po until 2023. and fully operational yung POGO hub na yon. I cannot really answer that po kasi that was before my time. So, Mayor, balik ako sa iyo. Mayor Kapil, gano'ng katagal na kayong mayor po ng Porac? From, I assume July 1, 2019, bali 5 years na rin po. So, the entire time that yung POGO was operating, kayo na po ang mayor. Yes, Your Honor. Nung humingi sila ng business permit, kayo na rin po ang nag-issue. Opo, Your Honor. And kahit minsan hindi sila pumunta sa office nyo para nagsabi na mag-ooperate po kami o nagpakilala yung mga principals nun. Actually, nagpunta naman po sa opisina natin. So nakilala nyo ho, Yes, yung Your Honor. operator ng Yes, Your Lucky South? Lucky South 99, Your Honor. Yes. And hindi kayo nagtaka na ang binabayad nila sa inyo ganun kaliit? Kasi doon sa sulat nyo ngayon, proud kayo na from 300 something million na gawa nyong 1 billion ang income ng Porac. Ang totoo po, dito sa POGO, talagang minimal lang dun sa realty, dun kami nakakolect ng 6.2 million. Pero as a mayor po ng aming bayan from 385 million na budget, ngayon, next year, almost a billion na po kami.
Saan kayo nakakuha kanyo? Sa realty? 6 million? Yes, Your Honor. From- Sa Whirlwind, Your Honor. Sa Whirlwind para sa yung assess ng kanilang RPT. RPT po, di ba? Yun lang naman yung babayad nila para magbayad sa inyo ng ano eh. I think so, Your Honor. So, pero yung mas malaking ibabayad sa inyo, hindi nyo nasita. Kasi po, in lieu of the 5%. Hindi nga ho yan ang paliwanag. Kaya tinanong ko muna ho si Chairman Al Tenco kung tama ho yung pagkakaunawa nyo na hindi sila dapat magbayad ng business permit. And ayon po sa PAGCOR, dapat mag-secure pa rin sila ng business permit. And narinig natin kung magkano ho ang binayad ng Lucky South na tinanggap nila for the past 4 years. 3 years. Iwanagin ko po, 3 years, ang total pong nakolekta namin sa kanila ay 240 million. Pero that includes po yung mga fines and penalties nila. Pero kung doon lang po sa basic revenue, ang naging revenue po nila sa 3 taon, 9 billion pesos. 9 billion? 9 billion. Dahil sa basic po, tinitinan ko yung record ngayon, sa basic po, ang naibayad nila sa amin na regulatory fee, 182 million pesos. 2% po kami bumabase, so 182 million, you divide by 2%, lalabas po yun mga 9 billion pesos. Yun po ang diniklara nila sa PAGCOR na siyang naging revenue nila ng Lucky South 99 sa loob po ng 3 taon. Sinabi mo ba to? Opo, Mr. Chair. Oo, kasi nga medyo nakita ko rin yung mga timeline of key events that you have submitted to us. And during the hearing last time, I wasn't able to read this. And during the submission yesterday of these documents, I read. Yes, Mr. Chair. May tatanong ako sa iyo. Opo. Okay? Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukul ko sa iyo noong nakaraang hearing. Kailan ka naupo bilang mayor ng Porac? I was elected 2019, Mr. Chair. At dito sa timeline na binigay mo sa akin, correct me if I'm wrong, that nung dumating ka doon, gawa na yung pinaglagyan ng Pogo. Is this correct? Yes, Mr. Chair, bari hindi lang nai-apply noon ng building permit at occupancy, pero gawa na po yung Thai court noon. So in other words, nung dumating ka noong 2019, yung building ng IGL or kaya Pogo, nakatayo na. Nakatayo na po. At humingi sila sa iyo ng tinatawag na business permit and building permit. Ay, Yeah. humingi lang sila ng building permit. Yes, Mr. Chair. As built. As built. Kasi ito nakalagay sa iyo kaya binigyan mo sila ng tinatawag na non-issuance of the business permit because of this violation. Di ba? Yes, Mr. Chair. So in other words, sino nag-approve nung pagpapatayo ng building na dinatnan mo na? Although hindi po pina-approve nung last administration, na datnan ko na at pina-approve na po ng Whirlwind Corporation sa amin yan. Pero makikita naman po sa timeline namin na kompleto po sila ng requirements, and 2019 naman talagang legal po ang Pogo, kaya we approve, Mr. Chair. Yung from the time na nag-apply sila ng loan from our Sangguniang Bayan, and the permit, the mayor's permit. But would you agree Mr. with me, Congressman, Mayor, that the right procedure after the issuance of no business permit, business permit noong January 2024, hindi ka na nag-issue ng business Yes, permit, di ba? Your Honor. So, closure talaga ang dapat noon di ba? But hindi mo talaga siya pinadlock? Alam mo, yun lang ang medyo, nakita ko yung mga sequence of events dito and I would agree with you, no?
Para bang sinasabi ko na talaga nang dumating ka, wala, nakatayo na eh. Nakatayo Yes. na. This was conceptualized before you were elected. Sino mayor during that time? Yung pinalitan ko po, si Mayor Carling de la Cruz. So sila nag-conceptualize ng pagtatayo ng Pogo doon. And even procure buying of all these properties, hindi ka kasama. Kumbaga, nabili na yung property nung dumating ka, nagkaroon na ng consummation ng buying eh, di ba? Siguro po nung inabutan ko na, approval of permits na lang sa akin kasi 2019 po 'yon na kompleto naman po yung mga requirements nila. Okay, so in other words, hindi mo siya pinadlock eh, no? Nung 2024 na makita mo yung mga violations. Apo, meron po kasing proseso on padlocking, Mr. Chair. So ano yung mga proseso ng pag-padlock? Based po sa, syempre, I asked also my lawyers, yung padlocking daw po, kung halimbawa, restaurant, dahil merong na poison o na nakakain ng masama doon, pwede mo siyang i-padlock. Pero in this case po, sila lang kasi doon, at hindi naman sila nakaka-cause from outside ng any Pero alam mo, Mayor Kapil, no? Kapag walang business permit yan, talaga dapat i-padlock mo yan. Yun ang procedure talaga dyan eh, after writing them a letter. There must be a reason behind why you did not padlock. There was a reason behind.